Ito ay kwento ni Alex, isang breadwinner ng pamilya. Dumating na naman ang sweldo. Pero bakit ganun? Dadaan lang sa palad ko tapos maglalaho na parang bula. Alam niyo ba ang pakiramdam ng maging breadwinner? Para kang superhero na walang kapangyarihan. Inaasahan ka ng lahat na magliligtas sa kanila. Pero walang nagtatanong kung, "Hoy, may sugat ka ba? Kaya mo pa ba?" Noong bata ako, pangarap ko lang maging doktor, maging teacher, maging matagumpay. Ngayon, ang pangarap ko na lang kumita. Ang lungkot, no? Na ang pangarap ko ngayon ay nakidepende na lang sa kung magkano ang matitira sa pitaka ko pagkatapos ng bayarin sa kuryente, tubig, upa, at pang-maintenance ni nanay. Minsan nakakainggit yung mga kaibigan ko. Kapag sumweldo, ang tanong nila, saan tayo mag-outbound ngayong weekend? O kaya, anong bagong sapatos ang bibilhin ko? Samantalang ako, ang tanong ko sa sarili ko, kakasya kaya to hanggang katapusan kung magdadayet ako? Kung ititigil ko muna ang pagkain ng 3 beses sa isang araw? Nakalimutan ko na kung paano unahin ang sarili ko. Kasi sa tuwing bibili ako ng isang tasang mamahaling kape, uusigin ako ng konsensya ko. Sasabihin ng utak ko, sana'y binili mo na lang ng 1 kilong bigas. Lahat ng sarili kong kaligayahan may katumbas na utang na loob at guilt trip. Pero ang pinakamasakit, hindi yung pagod sa trabaho, hindi yung puyat. Ang pinakamasakit ay yung pakiramdam na ATM na lang ako sa bahay na ito. Kung may pera ka, ikaw ang paborito, ikaw ang mabait. Pero kapag sumablay ka ng 1 buwan dahil nagkasakit ka o nabawasan ang bonus mo, mararamdaman mo ang bigat ng disappointed na tingin nila. Isang pagkakamali mo lang, parang nabura na ang lahat ng taon na binuhat mo sila. Ang daling makalimot ng mga taong umaasa lang. Minsan, umiiyak ako sa banyo habang nakabukas ang shower para hindi nila marinig ang hikbi ko. Kasi bawal akong manghina. Ako ang pundasyon. Kapag gumuho ako, guguho silang lahat. Pero pagkatapos ng galit, pagkatapos ng luha, titingnan ko si bunso na nag-aaral sa gabi. Titingnan ko si nanay na mahimbing na matulog dahil may gamot siyang nainom. Doon ko maiisip